Paano kaya kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang puwersa na humuhubog sa buong buhay mo ay hindi ang perang kinikita mo, ang talento mo, o kahit ang mga pagkakataong dumarating? Mas malalim ito. Isang bagay na nakatago na madalas hindi lubusang nauunawaan ng karamihan, ang iyong isipan. Ang mga iniisip mo ang may kapangyarihang buuin ka o wasakin ka. At sa maraming paraan, dito nagmumula ang takbo ng iyong kapalaran. Hindi ito basta-basta pang motibasyon lang. Ito ay isang ideyang galing pa sa sinaunang pilosopiyang Stoiko. Naniniwala ang mga Stoiko na kahit hindi natin makokontrol ang mga nangyayari sa atin, may ganap tayong kapangyarihan kung paano tayo tutugon. At dito nagmumula ang tunay na pagkakaiba. Ngayon tatalakayin natin ang lihim ng katatagang pang-isipan at kung paano ang paghawak sa iyong isip ay kayang baguhin ang bawat aspeto ng buhay mo. Kung ikaw man ay nahihirapan sa mga pagsubok o naghahanap lang ng mas maayos na paraan para harapin ang mga pasikot-sikot ng buhay, ang karunungan ng Stoiko ay nagbibigay ng mga aral na hanggang ngayon ay napapanahon pa rin. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang tibay ng isipan ay hindi lang tungkol sa tapang o determinasyon. Ito ay tungkol sa paglinang ng tamang pananaw na nakaugat sa malinaw at makapangyarihang mga kaisipan para harapin ang anumang pagsubok ng may kumpiyansa at kaliwanagan. At totoo ito. Maaari na ilan sa inyo ay nagdududa habang pinapakinggan ito. Baka iniisip ninyo, ganun lang ba yon? Pwede bang mabago ang buhay ko sa pagbabago lang ng pag-iisip? Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan, pero hinihikayat kitang manatili rito. Ang pag-uusap natin ngayon ay maaaring baliktarin ang mga dating paniniwala mo at sana'y buksan ang isip mo sa kahangahangang kapangyarihan na nasa loob mo na. Pagkatapos nito, maiintindihan mo kung bakit ang pagmastery ng iyong isipan ang susi sa pagmastery ng iyong buhay. Kung handa ka na sa paglalakbay na ito, i-like mo ang video, i-share sa mga taong naghahanap ng pagbabago, at mag-subscribe para sa mga malalim na talakayan tungkol sa pilosopiyang Stoiko at kung paano ito napapanahon sa modernong buhay. Simulan na natin at maniwala ka. Gusto mong manatili hanggang dulo dahil may mga mahahalagang bagay akong ibabahagi na siguradong magpapanganga sa iyo. Ang utak ng tao ay nakabubuo ng tinatayang 70,000 kaisipan araw-araw. Napakaraming aktibidad sa isipan at hindi ito basta kalat na ingay lang. Bawat isa ay may bigat, nakakaapekto sa iyong damdamin, mga desisyon at sa huli sa direksyon ng buhay mo. Nauunawaan ito ng mga Stoiko ng husto. Sinasabi nila na hindi ang mga pangyayari mismo ang nagdudulot ng kaguluhan sa atin, kundi ang mga paghuhusga natin tungkol dito. Ibig sabihin, kapag kontrolado mo ang iyong mga iniisip, kontrolado mo rin ang iyong mga reaksyon at ang iyong realidad. Isipin mo na lang kung paano ang isang negatibong pag-iisip sa umaga ay kayang baguhin ang buong araw mo. Nagbibigay ito ng tono ng inis o lungkot na umaabot sa bawat pakikipag-ugnayan at desisyon mo. Sasabihin ng mga Stoiko na may kapangyarihan kang labanan at baguhin ang pag-iisip na iyon. Halimbawa, kung gigising ka na parang sobra kang nabibigatan sa mga gagawin mo, imbes na hayaang lumala ang pakiramdam mo, pwede mong ipaalala sa sarili na nakaraos ka na sa mga mahihirap na araw noon at malalampasan mo rin ito. Hindi ito tungkol sa pagiging positibo lang ng walang saysay. Ito ay tungkol sa paglalapat ng mga kaisipang nakabase sa katotohanan at sa sariling lakas ng loob. Ang pagsasanay na ito ay hindi pagpilit na itago o supilin ang negatibong damdamin, kundi hindi mo hinahayaan na siya ang humawak ng kontrol sa iyo. Ang susi ay ang pag-obserba sa iyong mga iniisip
ang pag-unawa kung bakit sila lumilitaw, at saka pagpapasya kung paano mo papayagang makaapekto ang mga ito sa'yo. Dito pumapasok ang konsepto ng Stoiko na tinatawag nilang panloob na kuta. Isipin mo ang iyong isipan bilang isang matibay na syudad na may malalakas na pader. Sa labas ng mga pader ay ang mga pangyayari, nag-uusap ang mga tao, umiikot ang mundo, pero sa loob ng pader, ikaw ang hari. Ikaw ang nagdedesisyon kung aling mga kaisipan ang papasukin at alin ang dapat manatiling labas. Ang disiplina sa pag-iisip na ito ang nagpoprotekta sa iyo mula sa mga hindi kailangang alalahanin at tumutulong para manatili kang malinaw ang pag-iisip at epektibo sa paggawa ng mga desisyon. Sa pamamagitan ng kontrol sa isip, mas napapalawak mo ang kakayahan mong magtuon ng pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga. Binigyang diin ng mga Stoiko ang kahalagahan ng pagtuon sa mga bagay na kaya nating kontrolin at pagpapalaya sa mga bagay na wala tayo kapangyarihang baguhin. Kapag hindi mo sinayang ang enerhiya mo sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo makokontrol, mas marami kang lakas na mailalaan sa mga bagay na kaya mong gawin. Hindi ibig sabihin ito na hindi mo na kinikilala ang realidad o pinipigilan mo ang damdamin mo, kundi ito ay ang pagharap sa mga ito mula sa posisyon ng lakas at sinadyang pagpili. Napakalaki ng kapangyarihan ng pag-iisip at ang pagkaunawa dito ay nagbibigay sa iyo ng isang kasangkapan, hindi lamang para sa personal na kaligayahan, kundi para sa malalim na pagbabago ng sarili. Sa susunod na makaramdam ka ng pagkabaog dahil sa mga negatibong iniisip, tandaan mo ang aral ng mga Stoiko. Hindi ang sitwasyon mismo ang nagpapahirap sa iyo, kundi ang mga iniisip mo tungkol dito. Hawak mo ang susi para sa mas mabuting karanasan, mas makabuluhang buhay, at tunay na tibay ng isipan sa pamamagitan ng pagmaster ng mundo ng iyong mga iniisip. Karamihan sa atin ay nakakaranas ng pagsubok sa iba't ibang yugto ng buhay. Pero hindi ang pagsubok ang siyang nagtatakda kung sino tayo, kundi kung paano tayo tumugon dito. Tinitingnan ng mga Stoiko ang pagsubok bilang mahalagang bahagi ng buhay, isang hamon na sumusukat sa ating pagkatao at nagpapalawak ng ating kakayahan. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoikong emperador at pilosopo, ang balakid sa pagkilos ay nagdadala sa pagkilos, ang humahadlang ay nagiging daan. Ang malalim na kaisipang ito ay nagpapakita na ang mga balakid ay hindi lang basta hadlang na kailangang lampasan. Sila ay oportunidad para sa paglago at pagpapabuti ng sarili. Ang pagtanggap sa pagsubok ay tungkol sa pagbabago ng pananaw, mula sa pagtingin sa mga hirap bilang sagabal, tungo sa pagtingin dito bilang mahalagang hakbang, tungo sa personal na pag-unlad. Kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, maaring sa trabaho, personal na buhay, o kahit sa pandaigdigang krisis, ang unang reaksyon natin ay madalas na umatras o mawalan ng pag-asa. Pero hinihikayat tayo ng Stoikong pag-iisip na itanong, ano ang itinuturo sa akin ng karanasang ito? Pinapabago ng tanong na ito ang pagsubok mula sa isang pasanin tungo sa isang aral. Hindi tinatanggal ng Stoikong pananaw ang sakit o hirap ng pagsubok. Sa halip, tinututukan ito ang pagkuha ng halaga mula dito. Ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon para isanay ang mga birtud tulad ng pasensya, tibay ng loob, at tapang. Halimbawa, ang pagkawala ng trabaho ay maaaring tila isang malakas na dagok, pero maaari rin itong maging pagkakataon para muling suriin ang mga pangarap mo, subukan ang bagong landas, o hasain ang mga kakayahang napabayaan. Ganon din, ang pakikitungo sa mahihirap na tao ay nagtuturo ng pasensya at empatiya na nagpapabuti sa kakayahan mong humawak ng hidwaan. Ang pagtanggap sa pagsubok ay naguudyok ng paglago dahil pinapalabas nito ang iyong sarili
mula sa comfort zone. Gaya ng pagpapalakas ng mga kalamnan sa pagdaanan ng pag-aalangan, ang ating emosyonal at psikolohikal na lakas ay lumalalim sa bawat hamon. Kapag niyakap mo ang pagsubok, hindi ka lang basta nakakaraos dito. Ginagamit mo ito para itulak ang sarili mo pasulong. Itinuturo sa atin ng Stoicism na hindi lamang tanggapin ang hindi maiiwasang pagsubok, kundi yakapin ito bilang isang makapangyarihang puwersa na nagpapayaman sa karanasan ng pagiging tao. Ginagawa nating kasangkapan ang bawat hadlang, ginagawang tulay ang bawat pagkabigo para sa isang mas malakas na pagbabalik. Ang tunay na sukatan ng ating pagkatao at lakas ay hindi nasusukat sa saya ng tagumpay, kundi sa paraan ng pagharap at paggamit natin sa pagsubok. Kadalasang sinasabi na ang disiplina sa sarili ang pundasyon ng tagumpay sa kahit anong larangan. Hindi ito nakakagulat, lalo na't ang disiplina sa sarili ang puso ng pilosopiyang Stoiko. Ito ang nagbibigay kapangyarihan sa tao na mamuhay ayon sa kanyang mga pinahahalagahan at habulin ang makabuluhang buhay, kahit ano pa ang mga hamon sa paligid. Hindi lang basta mungkahi ang disiplina sa sarili para sa Stoicism. Ito ay isang utos at sentrong gawain para sa sino mang nais magkaroon ng birtud at karunungan. Itinuro ng mga dakilang Stoikong pilosopo, mula kay Marcus Aurelius hanggang kay Epictetus, na ang pagmaster sa sarili, kontrol sa sariling reaksyon, hangarin at kilos ang pundasyon ng makabuluhan at matuwid na pamumuhay. Sa pinakapuso nito, ang disiplina sa sarili ay ang paggawa ng mga desisyong naglilingkod sa pangmatagalang layunin, hindi sa pansamantalang kasiyahan. Ito ay ang pagkilos ayon sa rasyonal na pag-iisip kahit na ang damdamin o pagnanasa ay nagtutulak sa iyo ng iba. Halimbawa, maaring gumising ka ng 1 oras ng maaga para mag-meditate o mag-ehersisyo. Kahit mas gusto mo pang matulog pa, pumili ng masustansyang pagkain kaysa sa fast food. O ilaan ang oras sa isang makabuluhang proyekto kaysa sa walang humpay na panonood ng palabas. Tuwing ginagawa mo ito, pinapalakas mo ang iyong disiplina sa sarili. Ngunit sa Stoikong pananaw, ang disiplina sa sarili ay higit pa sa pagtanggi sa tukso o pagsunod sa rutina. Ito ay ang paglinang ng panloob na tibay na nagpapapanatili sa iyo sa iyong mga prinsipyo, kahit pa sa gitna ng pagsubok, distractions, o pansamantalang pagnanasa. Kailangan nito ang lakas ng isip para sabihin ang hindi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong mas mataas na layunin, at oo sa mga mahihirap na gawain na tunay na mahalaga. Ito ay patuloy at sinasadyang pagsubaybay at paggabay sa iyong mga iniisip at impulsong panloob. Siguraduhin sila ay nakabubuti, hindi nakasasama. Isang mahalagang aral ng Stoicism ay ang bawat maliit na desisyon ay may epekto sa malalaking resulta ng buhay. Binibigyang diin nila ang pagiging mapanuri sa pang-araw-araw na pagpili dahil ang mga nakagawian sa maliliit na sandali ay humuhubog sa kabuuan ng ating buhay. Parang pagpapalakas ng kalamnan ito, bawat pag-uulit ay nagpapalakas nito. Ganoon din, bawat pagkakataong pinipili mo ang tamang mahirap na landas kaysa sa madaling mali, pinapalakas mo ang iyong loob at kakayahan na manatili sa disiplina kahit sa mas mahihirap na sitwasyon. Bukod dito, ang disiplina sa sarili ay hindi lang tungkol sa pagkontrol ng kilos, kundi pati sa pamamahala ng mga iniisip at emosyon. Kasama dito ang pagkilala sa mga negatibong pattern sa isip at ang aktibong pagbabago nito patungo sa mas malusog. Napakahalaga ng disiplina sa isip dahil ang mga iniisip ang nagtutulak ng damdamin at pagkilos. Kapag hinawakan mo ang pinagmulan, ang iyong mga iniisip, malaki ang impluwensya mo sa iyong mga tugon sa emosyonal at behavioral na aspeto.
Pinapalawak din ng Stoicism ang disiplina sa sarili sa tamang paggamit ng oras. Alam ng mga Stoiko ang halaga ng oras at pinaaalalahanan tayo na gamitin ito ng wasto. Hindi pag-aaksaya sa mga walang kwentang distraction o walang katuturang pag-aalala. Dahil dito, ang disiplina sa sarili ay nagiging higit pa sa personal na pagsasanay. Ito ay isang etikal na paninindigan kung paano mamuhay ng may kabuluhan at layunin. Tulad ng itinuturo ng Stoicism, ang disiplina sa sarili ay hindi tungkol sa pagpapakahirap sa sarili para lang sa sarili nitong layunin. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga pinag-isipang desisyon na nakaayon sa iyong mga pagpapahalaga at pinakamataas na mithiin. Ang disiplina sa sarili ay tungkol sa paggawa ng mga desisyong maaaring mahirap sa ngayon, pero maghahatid ng mas malalim na kasiyahan, integridad at katuparan sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, hindi lang natin pinapabuti ang takbo ng ating buhay, kundi nahuhubog din natin ang tibay at lakas na kakailanganin para harapin ang mga pagsubok ng may dangal at kapanatagan. Sa ganitong uri ng disiplina, kapag dumating ang mga problema, kaya nating harapin ito ng buong tapang, hindi bilang mga biktima ng kapalaran, kundi bilang mga aktibong tagapamahala ng ating sariling buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na pangitain, vision, ay higit pa sa simpleng layunin o pangarap. Ito ay malalim na pagkaunawa sa kung ano ang kaya mong marating, kahit ano pa ang kalagayan mo ngayon. Tugma ito sa katuruang Stoiko na nagtuturo na dapat nating malaman ang kaibahan ng mga bagay na kaya nating kontrolin at mga bagay na hindi, at ituon ang ating lakas sa mga unang nabanggit. Nauunawaan ng mga Stoiko na bagamat hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid, palagi nating hawak ang kontrol sa ating mga tugon at pananaw, anuman ang hamon sa paligid. Ang paglinang ng isang pangitain na lampas sa kasalukuyang kalagayan ay nangangahulugang hindi ka natatangay ng mga problema ngayon, bagkus patuloy mong tinututukan ang mga pangmatagalang pangarap mo. Ang ganitong pangitain ang nagsisilbing gabay na tumutulong sa iyo na maglakbay sa buhay nang hindi nawawala sa landas dahil sa mga pansamantalang hirap. Para sa mga Stoiko, ito ay buhay na nakaayon sa birtud at katwiran. Pagsusumikap na maging pinakamainam anuman ang kalagayan sa paligid. Para sa atin, maaring ito ay ang pagtatakda ng mga personal na layunin at mithiin na tumutugma sa mga pinakapahalagahan natin. Hindi lang dahil sa inaasahan ng lipunan o mga pansamantalang kagustuhan. Ang pagpapanatili ng pangitain ay nangangailangan ng malinaw na pag-unawa at matibay na paninindigan. Ang kalinawan ay ang tiyak na pagkaalam kung ano ang gusto mong makamit, bakit ito mahalaga, at paano mo ito mararating. Maaring ito ang paglalatag ng mga pangarap sa karera na tugma sa iyong pasyon, pag-aampon ng mas malusog na pamumuhay bilang paggalang sa iyong katawan, o pag-aalaga ng mga relasyon na nagpapalago at nagpapalalim ng pag-unawa sa isa't isa. Ang paninindigan naman ay ang pagpapatuloy sa daan kahit dumaan sa mga tukso, hadlang at kabiguan. Kailangan nito ang katatagan at kakayahang i-adjust ang mga plano nang hindi nakakalimutan ang mga panghuling layunin. Bukod dito ay ang pagkakaroon ng pangitain na lampas sa kasalukuyan ay nangangahulugan din na kailangang maging handa kang humarap mag-isa minsan. Madalas hinarap ng mga dakilang Stoiko ang pagsubok mula sa mga tao sa paligid nila na hindi nakikiisa sa kanilang paninindigan sa birtud at katwiran. Ganito rin sa atin, kapag nilalakad mo ang landas na iba sa karaniwan, minsan ay mararamdaman mong nag-iisa ka o nababatikos. Dito mahalaga ang Stoikong pagtitiyaga sa emosyon na tumutulong sa iyo na hindi matitinag ng opinyon ng iba
at manatiling nakaayon sa iyong sariling direksyon. Ang ganitong pananaw na nakasentro sa malinaw na pangitain ay hindi lang nagpoprotekta sa atin sa mga mahihirap na panahon, kundi pinapalakas pa ang mga magagandang sandali sa buhay dahil may malinaw kang layunin at direksyon. Bawat hakbang papalapit sa iyong pangitain ay nagdadagdag ng kahulugan at kasiyahan sa pang-araw-araw, kaya pati ang mga simpleng gawain ay nagiging mahalaga. Ito ay kaayon ng stoikong paniniwala sa makabuluhang pamumuhay, kung saan ang bawat kilos ay bahagi ng mas malawak na kwento ng personal na pagunlad at ambag sa kabutihan ng nakararami. Sa praktikal na pananaw, ang paglinang ng pangitain na lampas sa kasalukuyang kalagayan ay nangangailangan ng regular na pagninilay at pagsusuri sa sarili. Sinasabing mahalagang balik-aralan ang mga layunin mo paminsan-minsan para matiyak na tugma pa rin ito sa mga pinahahalagahan mo at iakma ito habang ikaw ay patuloy na lumalago at natututo. Kasama rin dito ang paglinang ng isip na matatag at bukas sa pagbabago, isang pag-uugali na magtutulak sa iyo na magpatuloy kahit mabagal o tila walang resulta ang progreso mo. Ang iyong pangitain ang nagsisilbing mapa mo sa buhay. Hindi lang ito basta listahan ng mga nais makamit. Ito ay salamin ng iyong mga halaga, pangarap at pagkatao. Kapag iniaayon mo ang mga araw-araw mong gawain sa mas malawak na pangitain na ito, siguradong kahit ano pa man ang dumating na pagsubok, unti-unting nabubuo mo ang isang buhay na may saysay at layunin. Hindi lang layuning makaraos sa mga hamon ang stoikong pamamaraan na ito, tinuturuan din tayong umunlad, gawing hagdan ng bawat hadlang patungo sa pagtupad ng ating tunay na kakayahan. Hindi lang ito tungkol sa pagtitiis ng mahihirap na panahon. Ito ay paggamit ng mga karanasang iyon bilang tulay sa personal na pag-unlad at katatagan. Pangunahing turo ng Stoicism na ang mga balakid ay mga nakatagong oportunidad. Naniniwala ang mga Stoiko na hinuhubog ang ating pagkatao at lakas hindi sa mga panahon ng kaginhawaan, kundi sa mga pagsubok na ating nalalampasan. Ang unang hakbang para malampasan ang mga hamon gamit ang tibay ng isip ay ang pagyakap sa isang stoikong pananaw. Tingnan ang bawat pagsubok bilang pagsubok sa iyong mga birtud, tulad ng karunungan, katarungan, tapang at pagpipigil sa sarili. Halimbawa, ang isang profesional na kabiguan ay maaring pagsubok sa iyong karunungan. Ano ang mga aral na matututuhan mo dito? Isa rin itong hamon sa iyong tapang. Susuko ka ba o magpapatuloy? Sa ganitong paraan, hindi ka lang basta dumadaan sa pagsubok. Aktibo kang nakikilahok, kumukuha ng mahahalagang aral, at pinatitibay ang iyong pagkatao. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng kontrol sa iyong mga tugon. Bagamat hindi natin kayang kontrolin lahat ng nangyayari sa paligid, palagi nating hawak ang paraan ng ating pagtugon dito. Ang kontrol na ito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at ito ang puso ng stoikong pilosopiya. Kapag nahaharap sa pagsubok, sa halip na magpadalos-dalos o malugmok, hinihikayat ng stoikong pananaw na huminto sandali, magnilay, at pumili ng tugon na naaayon sa iyong mga halaga at layunin. Maaring ito ay ang pagkuha ng oras para mag-isip ng mabuti, paghingi ng payo sa mga pinagkakatiwalaang tao, o simpleng pagpili na manatiling positibo at motivated sa kabila ng mga balakid. Bukod dito, ang pagharap sa mga hamon ng may tibay ng isip ay nangangailangan ng pagtitiyaga o resilience. Ang resilience ay hindi lang basta pagbangon muli. Ito ay paglago at pagpapalakas dahil sa mga pagsubok. Tulad ng pagpapalakas ng mga kalamnan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay at pahinga,
Ganito rin lumalalim at tumitibay ang ating mental at emosyonal na lakas. Bawat pagsubok na nalalampasan mo ay hindi lang sumusukat sa iyong kapasidad, kundi pinalalawak din ito. Natututo kang mas kilalanin ang iyong mga kakayahan, limitasyon, at kung paano ito maingat na itulak pa. Ang prosesong ito ay nagbubunga ng mas matibay na kumpiyansa sa sarili. Alam mong nalampasan mo na ang mga pagsubok noon at mas malakas kang bumangon. Sa praktikal na pamamaraan, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagsubok o paghingi ng mas madaling buhay, kundi ang pagtanggap sa mahihirap na bahagi bilang mahalagang bahagi ng iyong paglago. Ito ay isang sinasadyang pagpili na manindigan sa harap ng pagsubok, gamit ang mga prinsipyo ng Stoicism bilang gabay. Kapag dumating ang mga pagsubok, alalahanin ang mga pagkakataong nalagpasan mo na ito dati at kunin ang lakas mula sa mga karanasang iyon. Isipin ang sarili mong mahusay at kalmadong humaharap sa kasalukuyang hamon at pagkatapos ay gawin ang mga hakbang para matupad ang imaheng iyon. Mahalaga ang pagtitiyaga sa paglalakbay sa buhay dahil hindi lang ito tungkol sa pagbangon mula sa pagkakadapa, kundi tungkol sa pagkatuto, paglago at pagpapalakas sa bawat karanasan. Marami ang itinuturo ng Stoicism sa praktikal na pagbuo ng pagtitiyaga, lalo na sa kahalagahan ng pananaw, aksyon at lakas ng loob. Itinuturo ng mga Stoiko na tinuro ng mga Stoic na hindi ang mga pangyayari mismo ang nagpapalungkot o nagpapabigat sa atin, kundi ang ating mga pag-iisip at hatol tungkol sa mga ito. Mahalaga itong aral sa pagbuo ng tibay ng loob. Isang praktikal na paraan para magsimulang maging matatag ay ang baguhin ang pananaw mo sa mga pagsubok. Kapag may kinakaharap kang problema, subukang tingnan ito bilang pagkakataon para matuto at lumago. Tanungin ang sarili, ano ang pwede kong matutunan dito? O paano ako matutulungan ito para maging mas malakas? Hindi ito nangangahulugan na itatago mo ang nararamdaman mo o magpapanggap na ayos lang lahat. Sa halip, kilalanin mo ang emosyon mo, pero piliin mong ituon ang isip sa mga bagay na kaya mong kontrolin at makakatulong sa pag-unlad mo. Isa pang mahalagang diskarte ay ang pagkakaroon ng regular na routine na nagpapalakas ng isip at katawan. Malaki ang paniniwala ng mga Stoic sa pamumuhay na kaayon ng kalikasan. Kasama rito ang pag-aalaga sa katawan at isipan. Ang regular na ehersisyo, tamang pagkain, at sapat na tulog ay hindi lang para sa kalusugan ng katawan. Nakatutulong din ito para maging matatag ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pagbawas ng stress, pagpapabuti ng mood, at pagtaas ng enerhiya. Bukod dito, ang pagsasanay ng mga gawain tulad ng meditasyon, pagsusulat sa journal o pagbabasa ng pilosopiya araw-araw o lingguhan ay nakatutulong para manatiling kalmado at tutok ang isipan, handa sa anumang hamon na darating. Bukod pa rito, mahalaga rin ang pag-set ng malinaw at kaya mong abutin na mga layunin. Ang mga layunin ang nagbibigay sa iyo ng motibasyon para magpatuloy kahit may mga hadlang. Sila ang nagsisilbing gabay kapag naguguluhan o nahihirapan at pinapaliit nila ang laki ng problema sa mga kaya mong gawin na hakbang. Ang mga Stoic ay maaaring magmungkahi na ang mga layunin mo ay nakatuon sa mga birtud tulad ng pasensya, tapang o karunungan kaysa sa mga panlabas na resulta, para masiguro na ang mga ito ay nakatuon sa personal na pag-unlad at nasa kontrol mo. Hindi rin mawawala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga taong sumusuporta sa iyo. Itinuturo ng Stoicism ang halaga ng pagtutulungan at malasakit sa komunidad. Palibutan ang sarili ng mga taong nagbibigay lakas at suporta na maaaring magbigay ng payo at panibagong perspektibo kapag nahihirapan ka.
Ang ganitong grupo ay nagiging sandigan mo, nagpapaalala na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang pagbabahagi ng mga karanasan at pakikinig sa iba ay nagbibigay aliw, aral at mga bagong paraan para harapin ang buhay. At higit sa lahat, ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang paraan para maging matatag. Kapag inilalaan mo ang pansin sa mga bagay na dapat pasalamatan, napapalayo mo ang isip sa mga kulang o mga problemang naranasan mo. Nakakatulong ito para mabawasan ang takot at lungkot at mapabuti ang kalagayan ng isip at puso. Bawat araw maglaan ka ng sandali para pag-isipan ang mga bagay na nagpapasaya o nagpapasalamat ka. Maaari itong magandang araw, isang mabuting kaibigan, o isang leksyon mula sa isang pagsubok. Ang ganitong gawain ay kaakibat ng aral ng Stoics na pahalagahan ng mabubuting bagay sa buhay kahit sa gitna ng pagsubok. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at sa pagiging bahagi ng Stoic Journal Community. Tandaan, ang bawat pagsubok ay hindi hadlang, kundi daan patungo sa mas malalim na lakas at karunungan. Sama-sama nating tahakin ang landas na ito, patuloy na linangin ang tibay ng loob at mabuting asal. Huwag o kalimutang panoorin ang isa sa mga rekomendadong videos sa iyong screen para lalo pang mapalalim ang pag-unawa at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Stoicism. Sama-sama nating gawing oportunidad ang bawat hamon at inaasahan ko ang patuloy nating paglalakbay na ito.